Yung kulam may piece din na kinukulam yung tao sa pamamagitan ng kanyang picture. Mayroon isang kwento na yung tao na to, sobrang yaman nila. May sasakyan, may kondo, may business. Lahat sila nag-aaral, maganda yung tatakbo ng buhay nila. Yung buong pamilya na yon, naging broken family, nasira yung pamilya. Ngayon, tumawag siya sa akin. Ustad, sabi niya, ganito nangyari, ganyan, 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 ganyan. Sabi niya, parang nararamdaman akong kakaiba sa bahay namin. Kasi kapag nag-uusap kami, ganito, lagi kami nagkakagulo. Tapos, nasira yung pamilya nila. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung sihir man yan, kulam man yan, ganito kasing senaryo ng pagkinulam ka. I-check mo muna yung bahay ninyo, linisin mo. Linisin mo lahat mula sa pinto, sa kabinet, sa maleta, lahat, pati bag mo. Hanapin mo kapag merong kakaibang bagay dyan. Baka may picture, yung magulang mo, kapatid mo, o ikaw nandyan sa bahay ninyo. Tapos yung picture na yun, baka may mga nakasulat. Hanapin mo. Although wala siya sa Manila, kung nasa Manila, nasa ibang lugar siya, malayo siya. Nilinis yung buong bahay, hanggang sa nalinis niya, nakita sa may maleta. Kita niyo yung picture ng magulang niya, nakatali sa isang tali ang daming nakasulat. Kung ano na nakasulat. Sabi ko sa kanya, yan yung pinapunto ko na hanapin mo kasi posible nga yan. Ngayon, ang gagawin mo dyan, huwag mong gagalawin yan. Kasi dyan sa nakatali na yan, nandyan nakasulat lahat ng, sa Tagalog siguro, sumpa. May sumpa dyan na nakalagay. Na kapag tinanggal mo na hindi maayos yung pagkatanggal mo, yung sumpa hindi na maalis. O posible yung sumpa lumipat. Ganun yung case, hindi natin alam. Basta yung nakalagay yung sumpa. Umabot sa punto ng wala pang isang araw, nung nahawakan niya, nakausap ko siya, nakalimutan niya ako. Ang ginawa niya, binigay niya sa isang taong gumagawa ng sihir. Yung gumagawa ng kulam din. Gusto niya patanggal yon. Ang tandaan niyo, lahat ng mangkukulam sa buong Pilipinas, kahit nakatira pala sa buwan yan, pare-pareho magkakasabwat yan. Kasi yung mga syaitan yan, naka-messenger yan eh. Hindi pwedeng ibigay mo yung isang gumagawa ng mangkukulam tapos ipano sa mangkukulam. Pare-pareho yan mga yan. Kumbaga tayo sa masjid dito, pare-pareho tayo nagsasala. Kung isipin utusan ka na, ito sapakin mo nga si Ustad, papayag ka? Hindi, kasama namin sa masjid yan. Di ba? Kumbaga nagkakatugma tayo yung pag-iisip natin, pati yung mga Muslim tayo kapag taga-masjid tayo, di ba? Yung mga yung gumagawa ng mangkukulam na yan, kahit hindi magkakilala yan, yung mga syaitan yan, naka-WhatsApp yan. Naka-telegram yan mga yan. So nabigay niya, anong nangyari? Wala, hindi niya nabawi. Ang ginawa, kinuha lang daw sa kanya, walang ginawa. Kapag nakita kayo ng ganon, ang gagawin ninyo, tatanggalin nyo yung nakasulat, ilulublog nyo sa tubig. Pero huwag nyong gagalawin kapag hindi kayo nagbabasa ng ayah. Kasi baka lumipat sa inyo yung sihir, yung sumpa. Baka lumipat sa inyo yun. Kaya dapat mula pagtanggal mo ng tali na yan, may picture yan nakasulat, maraming ganyan. Si Cham di magkakaanak, si Cham di yayaman, mga ganyan. Tapos picture mo yung Cham nakalagay doon. Di ba? Yun na sumpa, lalagay ng mga ayat yun para mga sihir. Pag tinanggal to, sumbawa, sino nagtanggal na ito, lilipat sa kanya yung sumpa, sino ganyan, ganyan, ganyan. Tapos ilalagay doon sa maleta. Basta nakalagay lang sa bahay nyo yan. Kapag naggalit, siya na yung buhay ninyo. Ganun. Kapag may tao, may galit sa inyo. Ganun yung sihir. Ay, nung nakita pala niya, hindi niya tinanggal, binigay niya, nandun siya nagkamali. Sabi ko, wala tayong magagawa dyan. Hanggang ngayon, Allahu alam kung nangyari, pero nasira ng pamilya niya, hindi na nabalik. Ikalawang senaryo na encounter ko, mayroon akong kaibigan na tumawag siya sa akin. Sabi niya, matagal na kaming kasal ang asawa ko. So sabi niya, anong nangyari? Araw-araw na kami nag-aaway. Walang oras na kapag papasok siya, uuwi siya sa bahay, uuwi ako, parehong mainit yung ulo namin. Pero wala naman kaming pinag-aawayan. Pag uwi lang ng bahay, ayaw niya makita yung asawa niya. Ang paningin niya sa asawa niya talagang masamang tao. Ang tatanong ko sa kanya, matagal na ba kayo sa bahay nyo? Yun yung unang tinanong ko. Sihir man yun, posibleng sa bahay lang yun nakalagay. Yung item na yun. Yung item na tinali, may picture, baka sa bahay lang. Kaya sabi ko, matagal na ba kayo sa bahay ninyo? Saktong sagot niya, Ustad, kakalipat lang namin. Sabi ko, kakalipat nyo lang, tanong mo anong kwento ng dating may-ari ng bahay na yan. Hindi pa niya natanong na pala niya dati kasi bago siya lumipat, tinanong niya yung bahay. Siyempre, pag lilipat ka, tatanungin yung bahay, di ba? Bakit pa for rent yan, di ba? So, Ustad, yung bahay na to nakatira, dating mag-asawa, naghiwalay sila, ganito nagkagulo yung pamilya. Sabi ko, umalis na kayo dyan. Kasi posible yung sihir nandyan sa bahay na yun, kung ganun din yung pakiramdam yung mag-asawa. Kaya nangyari, agad-agad silang umalis. Pag alis nila, yun, na-justify nila, nakita nila sarili na may problema nga sa bahay. Ikatlong senaryo, classmate ko nung college ako. Hindi sila mga Muslim ha. Nung nag-aaral kasi ako ng college, alam ng mga classmate ko na Muslim ako at may pagka-religious ako. Tumawag sa akin yung classmate ko. Sabi niya, yung girlfriend daw niya, may ibang nangyayari sa kanya. Sabi ko, syempre, hindi naman niya alam yung patungkol sa Islam eh. Di ba? So, hindi niya ma-explain.
Girlfriend daw niya, sinasaniban. Sabi niya, Mahdi, sabi niya, pag nakita mo, sabi niya, yung parang may ibang nangyayari sa kanya. So sabi ko, ganito na lang, hindi ba natutulog yan? Kasi kapag sinasaniban yan, hanggang gabi, hindi matutulog yan. Magiging belaw yan. Hindi yan, pag kumain yan, isusuka niya yung pagkain. Sabi niya, ganun nga nangyari sa kanya, hindi daw siya natutulog. Sabi ko, ikalawang tanong, tignan mo kung saan yung parte na masakit na katawan sa kanya. So, nangyari, masakit daw yung ulo niya, tapos yung kamay niya, pati yung paa niya. Sabi ko, huling tanong, masakit ba yung private parts niya? Sobrang sakit daw. Sabi ko, posible na sihir nga. Kasi yung sihir, ang gagawin niyan, yung parang manika, tutusukin ka kung saan-saan. Pati sa private parts mo, tutusukin ka. Lalo na sa tiyan mo. Tapos kasi bakit hindi ka niya papakainin? Sabi ko, papakita ko lang sa'yo yung senaryo na kinulam yung girlfriend mo. Sabi ko, posible na kinulam yan ng malapit lang na sa inyo, taga sa inyo lang, or kaya yung kulam nandyan sa bahay ninyo. Doon na, nag-open siya. Sabi niya, Mahdi, meron ditong kapitbahay namin na galit sa kanila, kapitbahay nila, na pinaghinalaan nilang mangkukulam daw. Na sabi ko, na yun na yun. Kung malayo yun ang kukulam, ang gagamitin niya item, mag-iiwan siya sa bahay. Kapag malapit lang siya, hindi niya na kailangan gumamit ng item. Nandyan naman eh. Kumbaga dito sa Dakota, kapag may kinukulam, hindi na gagamit ng picture mo yan. Nakikita ka naman niya dito eh. Malapit lang, malakas yung signal. Kumbaga yung wifi natin, isa lang. So, di ba? So, isa lang gagamitin natin, hindi na ako gagamit ng ibang cellphone. Tama? So, gano'n nangyari pag kinukulam. Ang nangyari sa kanya, nung kinukulam siya, sabi ko sa kanya, subukan niyong lumayo. Umalis ka sa bahay, dalhin mo sa malayong lugar, tignan natin kung may epekto pa yung sihir, yung pangkukulam. Ginawa, nakatira sa Novaliches. Mula sa Novaliches, umalis sila pumunta ng San Juan. Pagdating ng 1 linggo, nakapagpahinga raw yung babae. Sabi ko, posibleng lakas ng sihir, ng kulam sa kanya, nandun talaga. So ngayon, sabi ko, kapag nandyan na yan, huwag na kayong bumalik doon. Kapag bayani ka, sige, bumalik ka. Kapag gusto mo, kaya mo pa. Pero huwag ka nang bumalik. Nangyari, hindi na sila bumalik. Pagkatapos hindi sila bumalik, after ng 1 buwan, tumawag ulit sa akin. Sabi niya, bumalik yung parang sinasaniban siya. Sabi ko, nasaan ba kayo? Nasa San Juan pa rin. Sabi ko, bumalik ba kayo ng 1 beses doon na nakita kayo? Sabi niya, oo, bumalik kami, kumuha lang kami ng gamit na yun. Ibig sabihin, pinabalikan kayo. Kaya sabi ko, huwag na kayong babalik sa bahay na yun kasi nga may galit yung tao. Kasi pag nag-report ka sa barangay, pati sa pulis, tatawanan ka lang yan. Nag-report ka raw sila sa pulis eh. Sabi ng pulis, hindi naman uso yung ganyan dito sa Manila, paano natin kakasuhan? Anong gagawin natin sa blatter? Kinulam ako, walang ebidensya. Di ba? Walang makakaintindi sa ganyang mga senaryo. Maliban kapag Muslim ka na alam mo yung sitwasyon ng mga ganyan.